Madalas natin marinig sa mga Pilipino, rice is life. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Welcome to Dr. V's Episode 1, an exploration of foundational approaches to health and wellness. Doc, I always hear, saan ba kasi nanggaling yung rice is life? Hindi ko rin alam yung exact origin ng kasabihan na yan eh. Kasi parang organic na lang siya nag-evolve. Tapos naging bukang bibig na lang. Eventually. So what are you doing right now, Doc? You're just rinsing the rice po. Yeah, I'm rinsing the rice several times. Actually, sinok ko pa siya overnight eh. Bakit mo sinok, Doc? Anong reason nun? Para tanggalin yung heavy metals like arsenic. White rice lang ba ang merong ganong, Doc? Heavy metals? Mas marami yung brown rice. I mean, mas healthy yung brown rice from a blood sugar standpoint, di ba? Kasi mas maraming fiber. Ang problema doon, yung heavy metals nagko-concentrate dun sa sheath that surrounds the the grain. So yun yung downside noon. So there are ways that you can actually get rid of the heavy metals by, you soak it overnight. Tapos you wash it several times. Bago mo siya lutuin. Now, I have a different method of cooking rice para matanggal yung starches. So, Doc, yung rinsing ng rice, hindi lang siya para malinis. So, para rin matanggal yung heavy metal na nakalagay dun sa rice. Yes. Pero, may mga countries kasi na mas konti yung yung arsenic level sa water system nila. So, if you're gonna buy rice, so you make sure that the rice comes from these countries. So, anong mga countries to, Doc? They're mostly in Asia, like India, for example, Pakistan, Vietnam, saka Thailand. If you're North American based, yung galing California, ang mas konti ang arsenic compared sa rice na that's grown in the southeastern US. Okay, so I noticed, Doc, the usual way that I grew up making rice is nandun siya sa lower pot mo and then naka-soak yung rice sa water. But Yeah. yours is actually on top. Bakit po Yes, ganun yung kasi- pag-cook nyo? It's one method, you steam the rice para matanggal yung starch. Yung starch niya, yung 30% of the starch mapupunta dun sa water sa bababa. So yung blood sugar content niya mas lower. Tapos ipatong ko dito. Actually, this is just a steamer, di ba? A stainless steel steamer. And then, lagay natin siya sa stove. Now, have you ever heard of the concept of glycemic index and glycemic load? Importante yun eh. Yes, Doc, pero can you explain sa ating mga viewers kung ano yung glycemic index? Kasi yung bawat food item is given a numerical score from 1 to 100 in terms of the glycemic index. So yung 100 is yung table sugar, yun yung reference point mo, diba? So yung bawat food item was given by experts a glycemic index score. So it measures how fast your blood sugar would rise after you eat it. So the higher the glycemic index score, mas prone to spiking your sugar very fast after your meal. So more than 55 is considered high glycemic index. So pag lower glycemic index nasa less than 55, pag mas lower pa nasa less than 35 ata yung score na binibigay nila. Now yung glycemic load, iba naman yung concept noon. It actually measures the amount of sugars per 100 grams. So you get a better idea kung how much na dadagdag dun sa dugo mo every time na
kumain ka ng a certain food item that's measured in grams, usually 100 grams. So, yung rice na, kasi iba-ibang klase yung rice, di ba? So, yung rice na mas mataas yung glycemic index and glycemic load, mas harmful sa health natin over the long term. Doc, may question ako about heavy metal. Ano ba yung effect sa katawan ng tao ng heavy metal? Marami kasi yun it's a toxin, di ba? So when you speak of heavy metals, merong acute poisoning when you actually ingest a large amount of heavy metals all at one time. Tapos meron din chronic exposures, di ba? Yung mga heavy metals galing nga kuminsan sa food items na kinakain natin, pwedeng galing sa pollution, di ba? Or yung mga smokers, may mga heavy metals kasi yung cigarettes. Now, yung heavy metals actually causes chronic inflammation sa katawan natin. So, it also poisons the mitochondria. Di ba mitochondria is the powerhouse of the cell? So, yung mitochondria, when it's rusted and it can't perform its function, you can't really produce good energy. Aside pa dun sa mga pro-carcinogenic effects niya over the long term. Okay, Doc. So, since pinag-uusapan natin yung healthy rice and kung ano yung pwede gawin, can you help me out understand kung like ako, mataas yung sugar ko, pero gusto ko yung rice. Kasi, di ba, yung minsan, yung feeling natin, I don't know kung ako lang yun, pero yung feeling natin na nanghihina na hindi kumakain ng rice. So, since mataas ang sugar ko, I feel na I'm weak pag di ako kumain ng rice. Ano po yung sasuggest nyo sa akin? Right. Well, aside from the things that we already talked about, yung preparation niya, di ba? Cooling it down for 24 hours and then eating it the next day. Or you choose a better form of rice, di ba? Like, what do you mean by that? Well, yung brown rice, saka wild rice, has actually, yung blood sugar response mo doon mas mababa compared sa yung standard white rice. Diba? Ang problema doon yung heavy metals. Diba? So, kasi kaya hugasan mo ng maraming beses, hindi mo matatanggal complete yung heavy metals doon. Diba? Okay. Tapos, there's such a thing as yung parboiled rice. I'm not sure if you've actually heard of I heard that before, yeah. Parboiled rice, ibig sabihin, niluluto nila partially, tapos din nila dry, tapos sa kanila sinasubject to milling. Sa kanila tinatanggal yung husk, di ba? Okay. Mas din yon because yung process noon, nagkikristallize din yung starch dun sa rice, so mas resistant to digestion. Okay. So hindi siya, yung sugar mo, hindi siya umaakyat ng mataas na mataas right after you eat it. Okay. So, Doc, okay, go ahead, sorry. Ang advantage noon, kasi yung blood sugar response mo mas moderate, it's more prolonged over time, it's better from an energy standpoint din, di ba? Hindi yung biglang akyat tapos biglang bagsak na naman. Okay. Kaya di ba, kung minsan pag kumain ka ng starchy foods, parang inaantok ka. After an hour. Kasi yung insulin mo umaakyat tapos biglang bumabagsak yung blood sugar mo. Tapos gutom ka na naman, di ba? O kaya parang medyo foggy ka na naman, hindi ka mapag-function yung brain mo. So, kailangan na naman kumain, di ba? Pero Doc, sabi mo, brown rice is better than the white rice. Yes, in Yeah. terms of the blood sugar. Kung Okay. kinokontrol mo yung blood sugar mo. Okay, well, para sa ating mga Pilipino, mataas madalas ang problema is yung mataas ang sugar natin, Oo. cholesterol, yung high blood, 'di ba? Pero ngayon, since nabanggit mo yung brown rice, I don't know if this is a funny question, pero kasi 'di ba when I was in the Philippines, may iba't ibang klase ng rice. Actually, dito ko nang halang natutunan sa Canada yung brown tsaka yung black rice. Pero di ba Yeah. meron dong iba't ibang klase ng rice na parang mas brown ng konti, tapos pare-pareho lang ba yun, Doc? Yung hindi ko alam kung anong tawag nakalimutan ko na. Pero meron di ba yung mas mahal yung white na white, tapos pag medyo mura, medyo parang brown yung rice. Are they different? Kasi yung kaya medyo brown yun kasi yung husk niya hindi siya totally polished eh. Okay. So pareho lang. Oo. So pag
halimbawa, i-consider nyo yung source kung saan galing. Okay. Diba? Kung gusto nyo kumain ng brown rice, so para mas konti yung arsenic levels dun sa rice, then you get it from countries where the arsenic levels are low in their water system. Yung nga yung countries na minention ko kanina, like India, Thailand, Pakistan, Vietnam. Oh, okay. Now, another advantage ng rice na galing sa Vietnam kasi they banned the use of glyphosate sa crops nila. I think it's the only Asian country na talagang totally banned na yung glyphosate eh. Glyphosate is an herbicide, so it prevents the growth of weeds alongside the rice, di ba? At the same time, it's used as a desiccant, as a drying agent pag hinarvest nila yung grains to dry it faster so para hindi siya nagiging moldy. That's another toxin that's actually entering our food system. And a lot of people are not aware of that. Doc, may question ako about sa rice, sa iba't ibang klase ng rice. Kasi usually kapag na-diagnose ka na meron kang chronic diseases, right? Nire-replace nila yung white rice ng black or brown. So, totoo ba na mas maganda yung black and brown compare mo sa white rice? In terms of yung effect sa blood sugar natin, mas maganda yung brown rice saka black rice or wild rice. Ang problema doon, mas maraming heavy metals. Kasi as explained earlier, yung rice, di ba, pag tumutubo siya, it consumes a lot of water. It requires a lot of water to grow. And then, yung heavy metals na yun, they actually concentrate dun sa sheath around the white, the grain. So, yun yung downside noon. Oh, so Doc, kung meron yung downside yung black and brown, so pwede kahit na meron na silang mga existing na sakit, pwede pa rin silang kumain ng rice. You think the white rice will be enough? Kasi mas mahal ang black and brown eh. Yes. Oh, so, yung white rice, yung standard white rice, di ba? Mataas yung glycemic index no, medyo mataas din yung glycemic load, you know. So, yung 1 cup, for example, ng white rice is equivalent to 10 to 11 teaspoons of sugar, di ba? So, per teaspoon is about 5 grams. So, 11 times 5, that's already 55 teaspoons of sugar that you're ingesting from just 1 small cup of rice. So, halimbawa, kasi wala naman perfect diet na that would apply to everyone. Eh. You know, if you're a healthy person, wala kang mga chronic disease, tapos physically active ka, you know, you can eat rice all throughout the day, di ba? Pero yung may mga tao may sakit na, maybe they should temper on, you know, how much they actually consume rice, you know, per day. Tapos, iba-ibang klaseng rice yun, di ba? So, may mga rice that's actually better and there's actually rice that's actually worse. In terms of, kung pinag-uusapan natin yung blood sugar response mo towards the rice, di ba? So, ang pinaka-worst is yung sticky rice. So, Doc, na-mention mo din kanina about yung mga countries na nagbibigay ng mas less na heavy metal, right? So, katulad kayo sa Philippines, diba? Parang, so madalas ba na yung mga made from the Philippines, mas mataas yung heavy metal nila? Wala kasing data around that thing. Pero may data around yung mga rice na galing sa, yung countries na minention kanina. Okay. Like Thailand, Vietnam, India, saka Pakistan. Diba? Mas may data doon eh. So, I can't find any data kung ano yung heavy metal load sa yung mga homegrown rice sa Pilipinas. So, ang pinaka-safest, Doc, na gawin natin is to starch it. That's one of the things that you can do to de-starch the rice. So, you actually get, like, you know, take out 30% of the carbohydrate content of the rice. You know, so that's the way I would usually cook it. You know. And then, one way to actually make the rice more resistant, we're talking about white rice, kasi yun ang usual na, yung standard rice na nabibili sa supermarket, di ba? You can actually put it in the fridge for 24 hours, cool it down, and then you consume it the next day. You can actually warm it up the next day. In that way, kasi pag yung process of cooling, it crystallizes yung amylose, yung nasa rice. Yun yung main carbohydrate sa rice eh.
it crystallizes, it actually becomes more resistant to digestion. So, yung blood sugar mo, hindi siya mag-spike ng pagkataas-taas after kinain mo. So, one should actually try not to eat the rice freshly cooked kasi mas mataas yung blood sugar response mo, no? Okay, Doc. So, mali pala yung yung bata kasi ako, sabi ng mga matatanda, well, my parents, hindi daw magandang kainin yung kanin lamig. Yung natira na. So, dahil daw, I remember that sabi, mas nakakataba. Is that true? Pagkanin lamig. Pagkanin lamig daw. Okay. So, totoo ba yun, Doc? Hindi. Actually, baligtad. Oo. Pag kinain mo yung rice na freshly cooked, ang taas ng blood sugar response mo after that, within 30 minutes na kinain mo siya. Okay. So, mali pala yung paniniwala na yan. Naniwala ako how many years, like growing up, that's what they said. Kasi ang explanation doon nakikristallize mo yung yung starch doon sa rice. So mas hindi siya prone to digestion. Mas matibay yung bonds niya. Paano pag Diba? microwave ko, Doc? Kasi pag titingnan mo sa microscope, sa electron microscope yung structure ng rice, yung starch ng rice, glucose siya, it's a long chain of glucose. 'Di ba? Tapos nagba-branch kuminsan. Long chains of lang siya. Glucose. Pag mo siya, sinubject to, pag kinul down mo siya, magke-crystallize yun. Di ba? So, mas matigas na siya, mas, hindi na siya prone to yung digestion. So, yung blood sugar rise niya, mas gentle na, hindi na yung umaakyat ng ang taas, di ba, after you eat it. Pero ako, Doc, like, ayoko ng malamig na kanin. So, pag kunyari, natira na siya from yesterday and then microwave ko, so ano yung effect niya? Pwede mo namang i-warm up after you cool it down sa fridge, di ba, for 24 hours. Pwede mong i-warm up. Okay. Ganun pa rin yun. Yung effect niya sa crystallization, andun pa rin, intact pa rin, kahit na warm up na siya. Okay. Oo. Doc, aside dun sa after 24 hours, saka natin pwedeng kainin yung rice, ano pa yung other ways na mas magiging healthy yung rice para sa aming lahat? Yeah, in some cultures, they cook it with coconut milk. Oh. Yeah, you cook it in fat, and then yung glycemic index niya mas mababa. So hindi siya mag-break down to sugar right away. Oh. And then, yung sushi rice, di ba? They cook it in vinegar. Ganun din yung effect noon. So, Doc, alam mo, narinig ko yan before na kapag magsasaing ka ng rice, nilalagyan nila ng vinegar. Ang alam ko doon is because para hindi madaling mapanis yung rice. So, nakakatulong din pala yung vinegar. Oo, nakatulong din yun. Aside kasi acidic siya, so hindi siya madaling mapanis, di ba? Kasi yung bacteria ayaw nila ng acidic environment. Okay, Doc. So, you're hitting two birds with one stone, kumbaga. Yung sa coconut milk, Doc, so, instead of water, we will be replacing it ng coconut milk. Like the same ratio ng water? Oo, same ratio din. Oh. Oo.